Boruto 2 Blue Vortex Chapter 7 Spoilers. Sa video nga ito guys ay ipapakita ko sa inyo ang mga scenes at pangyayari na makikita nga natin sa parating na Chapter 7 ng Boruto manga. Boruto vs Mitsuki, muling pagkagising ni Mitsuki sa katotohanan, impormasyon tungkol kay Naruto at comparison ng lakas ni Kawaki laban kay Boruto, andito na. Siguraduhin nyo ang tatapusin nyo itong video na ito guys dahil malulupit na revelations nga ang makikita natin sa chapter na ito. Pindutin nyo nga muna yung like and subscribe dyan sa mga andito sa YouTube at sa mga nasa TikTok. Sana makapag-subscribe din kayo sa ating YouTube channel. Let's go! A calm person shows his fangs. Si Mitsuki nga ang chapter cover natin para sa chapter na ito. And actually nga guys, nasa akin na nga yung buong chapter 7. Yung translated na lahat-lahat. Pero hindi ko nga pwedeng ipakita yun sa video ito guys ng buo at lahat-lahat. Dahil malaki nga ang chance na bigyan na naman ako ng copyright strike ng Boruto manga publisher na Shueisha. Dahil hindi pa nga kasi ito guys yung official manga release ng chapter 7. Kaya hindi pa siguro pwede sa ngayon. Kaya we have to chill out a little bit at abangan nyo na lang yung ating full chapter review sa mga parating na araw. So ito na talaga, tara na. I'm the moon that prevails in darkness, but I'm not able to shine on my own. For that reason, the sun, as long as it shines on me, I'll shine too. It will prevail brightly among darkness. All my life I lived with that idea. Simply I accepted nothing more, but this is the first time that I understand it. Kawaki. Ito nga yung mga kataga na binanggit ni Mitsuki sa first 2 pages ng chapter na ito. Ang ibig sabihin nga nitong mga ito guys, naniniwala pa rin si Mitsuki na nasa isip niya nga, si Kawaki nga yung sun na magbibigay sa kanya ng liwanag bilang moon. Ngunit itong thoughts nga ni Mitsuki may kaunting taint o matcha ng pagdududa at question sa loob-loob niya, tulad nga ng nakita natin sa chapter 1. Kung matatandaan niyo yung isang panel doon, ito. At sa loob-loob nga ni Mitsuki siguradong alam niya na hindi talaga si Kawaki yung tunay na sun ng buhay niya. At yan nga yung ipaparealize sa kanya ni Boruto sa chapter na ito. Sa kalagitnaan nga ng laban ni Mitsuki at Boruto sa chapter 7, dito nga iniremind sa atin ni Mitsuki kung gaano talaga o kung gaano nga ba talaga kalakas si Boruto sa kasalukuyan. Naiintindihan nga daw ni Mitsuki yung lakas nitong si Boruto. Mukhang nagawa nga daw ni Boruto na lagpasan yung kanyang limits bilang isang ninja. Well, understandable dahil isang ang Otsutsuki si Boruto, hindi na nga siya isang normal na nilalang. God level na nga ang lakas nitong si Boruto to the point na kahit nga si Mitsuki naniniwala na kahit nga daw si Kawaki sa kasalukuyan hindi kayang tapatan itong si Boruto in terms of strength and power. Kaya nga daw nilaso nitong si Mitsuki itong si Kawaki bago kalabanan nitong si Boruto sa kasalukuyan dahil kung si Kawaki nga daw yung makakalaban nitong si Boruto ngayon, siguradong mamamatay o matatalo lang daw itong si Kawaki. Well, more on mamamatay dahil akala nga rin ni Mitsuki na ang goal nga ni Boruto patayin si Kawaki. I can't allow you to kill him even if it costs my life. Sumagot nga dito si Boruto at sinabing, tama na Mitsuki. Kung alam mo naman palang hindi rin ako kayang tapatan ni Kawaki, ba't ka pa nagpunta dito? Ganon din naman ang mangyayari at magiging resulta. Dudurugin lang din kita at magiging wala ding halaga yung pagkatalo mo dahil basic ka lang sa akin. Wow. Super interesting nga nung palitan o exchanges dito ni Boruto at Mitsuki guys. Mapalaban at sa dialogue man. Marami pang pag-uusap na meron dito kay Boruto at Mitsuki na pag-uusapan natin in detail sa official release. Ipinakita rin sa atin dito guys na itong si Mitsuki nga may lakas na dikit na nga sa level ni Kawaki. Meaning hindi lang Kage level ang lakas ni Mitsuki, kundi kumakatok na nga rin si Mitsuki sa pinto ng mga Otsutsuki at God level na characters. Pero sa isang panel nga ng chapter na ito sinubukang atakihin ni Mitsuki si Boruto gamit ang Sage Mode, Snake Clones. Ngunit ang ginawa nga dito ni Boruto walang kahirap-hirap na dinurog. Itong mga clones na ito gamit lamang yung kanyang Kenjutsu o sword style na hinaluan nga rin niya ng lightning style. Sumubok pa nga dito si Mitsuki na muling umatake ngunit bigla ngang nagdash si Boruto at nagulat nga si Mitsuki nung bigla na lang napunta sa harap niya si Boruto na handa na ngang iswing yung kanyang katana para mapatay si Mitsuki. Ngunit makikita nga natin dito na sa last moment nga himunto itong si Boruto dahil alam naman natin na hindi naman goal nitong si Boruto na patayin si Mitsuki dahil para kay Boruto nga kaibigan at best friend pa rin ang turing niya kay Mitsuki. Dito nga napag-usapan nitong si Mitsuki at Boruto yung tungkol sa Sun and Moon complex nitong si Mitsuki. At kung babasahin nga natin yung mga panels dito guys mukhang naiintindihan nga dito ni Boruto yung obsession ni Mitsuki sa kung sino man yung itinuturing niyang sun. At siguradong may idea na nga rin si Boruto tungkol dito noon dahil maraming beses na nga na nakita ni Boruto yung ugali at attitude ni Mitsuki towards sa kanya nung mga time na siya pa yung sun na itinuturing ni Mitsuki. Ngunit dito nga mukhang na-confirm na ito ni Boruto through their battle. Nalaman nga niya yung tunay na feelings at emotions ni Mitsuki sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga atake at blows. Katulad nga lang din ito guys ng naranasan noon ni Naruto at Sasuke
Sasuke sa huling laban nila sa Final Valley. Nagkakaintindihan through battle. Yan nga rin yung napansin dito ni Shikamaru guys. Ipapakita ko sa inyo yung page na nagsasabi niyan sa full review natin soon. Nabanggit nga dito ni Boruto na naiintindihan nga daw niya na kailangan ni Mitsuki ng sun para magkaroon ng liwanag. Dahil madilim nga daw ang buwan kung walang araw na magi-illuminate dito sa surface nito. Kaya nga dito ibinanggit ni Boruto na I'm your sun. Ako ang araw ng buhay mo. Putik, lakas talaga makabakla nung dating nitong tong complex ni Mitsuki guys. I'm your sun. Mula noon hanggang ngayon and nothing can replace that. Hindi nga makapaniwala dito si Mitsuki dahil yung knowledge at memories nga niya ay na-challenge ng mga salitang binibigkas dito ni Boruto. You should already know Mitsuki. You're not like Kawaki. Hindi nga siya yung sun na tulad ng inaakala mo. Mahirap man paniwalaan pero yan nga ang katotohanan. Sa loob-looban mo Mitsuki, naniniwala ka ba na si Kawaki talaga yung sun ng buhay mo? Ikaw lang ang makakasagot niyan sa sarili mo. Dito nga bumigay si Mitsuki at dito na nga nawala yung hostility at galit niya towards kay Boruto. How come? Who are you? Yan nga yung gustong itanong dito ni Mitsuki. Sinabi nga dito ni Boruto na wala siyang balak na patayin si Kawaki tulad ng inaakala ni Mitsuki na ang goal talaga ni Boruto ay patayin itong si Kawaki. Gusto lang daw niyang ayusin yung away nila as brothers. Then dito na nga na-erase ni Mitsuki yung isa pang importanteng tanong. Bakit nga daw ba kailangan pang mamatay ng 7th Hokage kung ganito lang daw yung gustong gawin ni Boruto? Andito nga rin si Ino at Shikamaru na nakikinig nga sa mga importanteng tanong na ito at mahalaga nga rin para sa kanila na sagutin ito ni Boruto. He is alive and safe. Kahit nga daw si Hinata na kanyang ina ay buhay pa at yun nga lang daw yung alam ni Boruto tungkol sa sitwasyon ni Naruto at Hinata for now. Alive and safe and that's all that matters. Tinanong nga muli dito ni Mitsuki si Boruto kung sino nga daw ba si Boruto. Sumagot nga itong si Boruto at sinabing, in the past Mitsuki, ikaw nga yung taong kayang mag-stand out on your own sa sarili mo nang hindi nagre-rely sa kung sino man tulad ng itinuturing mong son. Tanungin mo yung sarili mo, do you really need a son? Itong tanong nga ni Boruto ay malaking tulong para dito kay Mitsuki dahil dito na nga magsisimulang magkaroon ng matinding character development si Mitsuki. Yan nga rin yung dahilan kung bakit ayaw sagutin ni Boruto yung tanong na who are you? Dahil ang gusto nga ni Boruto ay magkaroon nitong si Mitsuki ng character development, magkaroon ng personality na hindi kailangan mag-rely sa kung sino mang son. Para magkaroon nga si Mitsuki ng mga sariling desisyon, maging selfish at magkaroon ng sariling mga goals at aspirations. Finally, salamat Kishimoto Sensei. Pag-uusapan pa natin tong topic na ito sa mga susunod na videos. Sa mga sumunod na panels nga guys ay makikita nga natin dito yung explanation ni Boruto tungkol sa omnipotent Shinjutsu at yung katotohanan tungkol sa 7th Hokage. And lahat-lahat. Pag-uusapan nga natin yan guys sa full review. At sa final stage nga guys ay makikita nga natin dito. Final page pala. Itong si Jura na nagbabasa nga ng sobrang daming libro. Dito nga kasi inaaral ni Jura yung mga bagay-bagay tungkol sa mundo. At mukhang itong mga libro nga na ito guys ay hindi pa sapat para kay Jura upang makuha yung sagot sa tanong na nasaan nga ba ang 7th Hokage. Paano ko nga ba siya mahahanap para mapatay ang 7th Hokage? So guys, maraming salamat. Medyo nakakalito pa nga itong spoilers na ito guys dahil hindi ko pa nga pwedeng ilabas yung full chapter kaagad-agad dahil takot nga ako sa publisher ng manga. Ayoko maging pirata kaya yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.